Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angel Sonyo at ngayon tatalakayin natin ang tungkol sa teknolohiya. Pansin mo ba kung bakit parang ang mundo ay unti-unting lumiliit? Bakit kaya kahit nasa ibang kontinente ang isang tao, nararamdaman nating halos nasa tabi lang sila? Ang dahilan ay teknolohiya. Sa panahon ngayon, ito ang nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa bawat tao, negosyo at bansa. Pero paano ba nakakapagpalawak ng globalisasyon ang teknolohiya? Ano nga ang mga at paano ito nakakatulong sa ugnayan ng Pilipinas at iba pang bansa? Yan ang pag-uusapan natin. Unang tanong, paano nakakatulong ang teknolohiya sa globalisasyon? Kung iisipin, napakalayo ng pinagkaiba noon at ngayon. Noon, kung ang gusto mo makipag-ugnayan sa ibang bansa, kailangan mong sumulat ng liham. Aabutin ito ng ilang bago makarating. Pero ngayon, sa isang email ka na, may chat, o kaya ay video call. Ang dating malayong distansya halos wala na. Sa negosyo naman, dati kailangan pang bumiyahe ng mga negosyante para makipagkita. Ng isang online meeting gamit ang Zoom o Google Meet, pati ang pagbebenta, malaki ang nagbago. Sa tulong ng Shopee, Lazada, at Facebook Marketplace, nakakapagbenta ang Pilipino na produkto kahit sa ibang bansa pa ang kanila. Ang teknolohiya rin ay ginagamit ng mga kumpanya para sa mas mabilis na produksyon at transportasyon. Halimbawa, sa shipping, mas mabilis na ngayon ang tracking ng mga produkto dahil sa advanced technology. Ang lahat ng ito pinapabilis ang globalisasyon. Ngayon, puro ba maganda ang dulot ng teknolohiya? Hindi. May mabuti pero may masama rin. Una, mas mabilis na ang komunikasyon. Kahit ang mga overseas Filipino workers na nasa Middle East o Europe, kaya na nilang makausap ng pamilya nila dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng video call. Pangalawa, lumalago ang ekonomiya dahil sa e-commerce at digital banking. Kahit maliit na tindahan, basta ma-internet, pwede nang magbenta at kumita. Pangatlo, sa edukasyon, napakalaking tulong ng teknolohiya. Mas madali ang pagkuha ng impormasyon, may online classes at digital libraries. At pang-apat, mas nakikilala ang Pilipinas dahil sa social media, lalo na ang ating turismo at kultura. At ang negatibo naman ay mabilis kumalat ang mga maling impormasyon, isang fake news lang kaya nito ibang tao. Pangalawa, hindi lahat ay may access. Ang tawag dito ay digital divide. May mga Pilipino na walang internet o gadgets kaya naiiwan sila. Pangatlo, may banta ng at pagnakaw ng informasyon. At pang-apat, naapektuhan din ang kalusugan. Ang sobrang paggamit ng gadgets ay nagdudulot ng kawalan ng ehersisyo sa mata at minsan addiction sa online games. Pangatlo ay ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ngayon, paano naman napapalawak ng teknolohiya ang ugnayan sa ibang bansa? Una, sa kalakalan. Ang mga produktong Pilipino gaya ng dried mangoes, handicrafts at iba pang local goods, mas madaling ibenta at i-export dahil sa online platforms. Pangalawa, sa turismo. Maraming dayuhan ng Pilipinas dahil sa post sa Instagram, TikTok, dahil sa social media, mas dumadami ang bumibisita sa Boracay, Palawan at Siargao. At pangatlo, sa pamilya Pilipino. Ang mga OFWs ay nakakapagpadala ng pera online at nakakapag-ugnayan agad sa pamilya nila. Kung dati ay buwan ang hinihintay para makabalita, ngayon ay ilang segundo lang. Kaya mas sa teknolohiya ay
malakas na perlawak ng globalisasyon. Ngunit tulad ng isang matalim na kutsilyo, maaarihan kung gagamitin ng tama. Pero maaari rin itong makasama kung mali ang paggamit. Ang hamon sa atin ay maging responsable, mapanuri at makabago habang ginagamit ito para sa kaunlaran ng bansa at ng bawat Pilipino. At yun lamang po, maraming salamat.